Gusto mo bang mapagaan ng bike mo? Baka ito na ang kailangan mo. So for today's video guys, mag-unbox tayo nitong bago nating inner tubes from Lightskin. Ito nga pala yung TPU inner tubes or thermoplastic polyurethane. Hindi ko alam kung ba't yun yung pangalan niya, pero new technology siya ng inner tube. So plastic siya compared sa mga typical na nakikita nating or yung ginagamit nating inner tubes, diba? Yung goma pa. So ito plastic and sobrang gaan niya compared talaga sa typical inner tubes. Tingnan niyo naman yung size nito, di ba? Compared sa regular na inner tubes. Ito, may dala akong isang inner tube dito. Tingnan niyo naman yung size difference, di ba? Kung magdadala ka nito ng dalawa sa long rides nyo, sasakupin yung buong isang packet ng ano nyo or dalawang packet sa likod ng jersey nyo. Ito, 3 o 4, kayang-kaya. By the way, hindi ito sponsored. Binili ko to kasi gusto kong subukan din, ikabit sa bike ko. And unbox na natin siya. Sabi dito is 28 grams daw siya. May weighing scale tayo dito. Sukat natin. Ooh. Ang size nga pala nito guys is 25C to 28C. Nakakatakot lang kasi nga plastic siya. Hindi normal sa akin. Baka mapunit ko. Pero sabi nila, mas matibay daw to or mas puncture resistant kaysa sa ganito. So yun, iti-testing natin. Mamaya ikakabit din natin. But for now, i-weighing scale muna natin siya. So timbangin muna natin tong butyl inner tube natin. Size niya is 700C by 23C or 25C. So dito sa weighing scale natin, yung butyl inner tubes is nasa 130 to 140 grams siya. Kung i-compared mo siya, nasa ilan yun? 130? Mga 4 times? 4 times yung sinave mong weight kung magti-TPU inner tubes ka. Tingnan natin kung 28 grams talaga to, sabi nila. Etong bagong bukas. 28 grams ba? So, base sa tingin ko, mga nasa 30 grams to. Baka kasi dahil mas mahaba yung pito na binili ko. Kasi for 65mm tong pito eh. Baka yung pinakamaliit nito, yung 45 lang na pito, ayun yung 28 grams. So far, goods naman siya. Kabit na natin. So, ito na guys, tinob na natin yung bike natin para mapalitan na natin ng inner tubes. TPU inner tubes. Currently, naka-goma ako or yung butyl inner tubes 28C. Wala kasi akong bike stand kaya tinaob natin. Yun, palitan na natin. Let's go. Ito yung inner tubes natin dati. Yan. Bagoma. Ngayon, palitan natin ito. So, pagka magpapalit pala kayo ng interior, ugaliin nyo na hanginan muna ng kakaunti yung inner tubes, mapa-TPU man yan or butyl, kasi para iwas ipit dapat lagyan nyo muna kahit mga 5 to 10 PSI. Nakikita ko yung ginagawa ng iba sa mga YouTube video, hinihipan lang nila to eh. Try natin ipan. Pero unahin muna natin tong exterior or yung goma. Maganda din ugaliin na kung nasan yung pito, dun yung logo. Kapag nabutasan kayo, parang may palatandaan kayo kung saan yung butas. Ang unang gagawin natin is yung isang side muna ng gulong. Tapos tsaka natin insert tong inner tube. Ayan. Pag nalagyan nyo na ng ganyan, unahin nyo sa pinakamalayo sa pito. Pasok nyo yung interior. Tingnan nyo mabuti kasi pag naipit yan, pag
na ganyan yan dito. Tapos nakanginan nyo, malamang putok yan. Yan. Hanginan na natin. Testing. Naka 28C nga pala ako guys, kaya ang ilalagay nating hangin dito 60 to 65 PSI lang. PSI. Mas maganda kasi mas malambot yung sa unahan para hindi ganun katagtag. Okay na yung unahan, likod naman. Pag na-align na natin yung logo, ganun pa din. Lagay na natin. Okay guys, 65 PSI. Nagdagan pa natin konti. Yan. Medyo 68. So, nakabit na natin guys yung inner tube. So far, so good. Siyempre, wag natin kalimutan tong takip ng pito. Tapos, let's go na sa test ride natin. So guys, ito na. Sa test ride na natin yung inner tube natin na TPU. So, pupunta tayo ng MOA. Ikot tayo ng mga 10 laps lang. Tingnan natin kung may noticeable difference. So far, pag ride out ko ngayon, parang wala pa namang ako nafe-feel na bago sa riding experience. Pero nung binuhat ko yung bike ko, magaan. Mas magaan siya. Napansin ko lang din pala guys, mga 4 days na simula nung kinabit ko yung inner tube. Kasi nga maulan, hindi ko agad na testing. So kanina, pagtingin ko, medyo malambot yung gulong harap at likod. So baka ang TPU inner tube is mabilis sumingaw yung valve niya. Baka dun sa nabili kong TPU inner tube. Kung itatambak nyo yung bike nyo, baka kailangan lagi kayo mag-check ng pressure bago mag-ride out. So, dito na tayo sa tambo. So guys, update sa inner tube. Naka 7 laps na ako. And so far, parang magaan yung bike ko. Mabilis siyang umikot. So tignan pa natin mamaya pagtapos ng laps ko. May 3 pa akong laps. So guys, final lap, cool down na tayo, cool down. So far, naka 21 kilometers na tayo sa bago nating inner tube. Mamaya, tatabi tayo tapos tignan natin kung lumambot ba or ganun pa din yung inner tube natin. So yun guys, huminto na tayo. Ayun yung MOA. Naka 10 laps tayo and check natin kung lumambot ba yung TPU inner tubes natin. Feel ko naman hindi. Ayun ba, hindi. Tigas pa din. Gawin nga nasa ano pa to, 65 PSI. And then ito nasa 60 PSI. Pero yun nga lang, gagaan bike nyo kaso baka dun sa nabili kong inner tube is kapag natambak siya, nawawalan siya ng hangin. Mas mabilis siya mawalan ng hangin kaysa sa mga normal inner tubes na butyl. Yun. Kung gusto nyo mapagaan yung bike nyo, goods tong TPU inner tube natin for 159 pesos, di ba? Kasi bibili ka din naman na interior, nasa 100 pesos to 150. Hindi dun ka na sa TPU, mas magaan pa. Ang downside nga lang pala nito is hindi mo siya mapapatsihan ng patch kit. Actually pwede, pero dedicated sa TPU inner tube yung gagamitin nyo. And hindi ko pa yung natetesting kaya hindi ko ma-recommend na patsihan siya. Kasi diba pag road bike, lalo pag road bike, mataas yung PSI. Baka hindi din kumapit ng maigi pagka pinatsihan. Unlike yung normal na inner tubes, yung butyl, madali lang siyang patsihan. And tested na talaga siya. Kumakapit siya kahit sobrang taas na PSI yung ilagay mo. Yun lang. Best bang for the buck kung gusto nyo pagaanin yung bike nyo. So, kung nagustuhan nyo yung ganitong content guys, yung mga review ng products, comment lang kayo sa baba. And kung nagustuhan nyo overall yung video natin, yung pag-testing natin, pag-unbox, like lang and subscribe. Kita-kita sa next vlog.